Amen. Magandang umaga po sa ating lahat and salamat sa Diyos sa mga bagay-bagay po na mga pangyayari and I hope that so far we are blessed but ano po yung nangyayari po mga kapatid. And this morning magpapatuloy lang po tayo sa ating pong pag-aaral mga kapatid. And salamat sa Diyos na kahit medyo late na at least I still have marami pa rin minutes na natira pa rin sa akin. Amen. Mga kapatid, tayo po'y muling mag-aaral sa ating pong pinag-aaralan tuwing pong Sunday sa Philippians chapter number 1 po mga kapatid. Kung mabubuksan niyo po yung Bible niyo. And we'll be studying verse 19 po mga kapatid hanggang sa kung saan po tayo abutin po mga kapatid. And tayo po tayong lahat. Basahin ko po mga kapatid at sundan niyo lang po sa inyong mga mata. Philippians chapter number 1 verse number 19. For I know that this shall turn to my salvation through your prayers and the supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose I wot not. For I am not strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. And having confidence, I know that I shall abide and continue all for your furtherance and the joy of faith, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat Panginoon sa umaga na ito, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. Dalangin ko po, Diyos, ikaw pong mag-bless sa bawat isa po sa amin. Ikaw, Panginoon, magbigay po ng karunungan at katalinuhan, Panginoon, na makuha po namin at maintindihan at maging encouragement po sa amin, Panginoon, na pag-uusapan namin ngayong umaga pong ito. Lord, gamitin niyo po ako bilang isang instrumento, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala na nanggaling po sa inyong salita. Nang sa ganon, Panginoon, ang inyong pong salita ang ma-magnify, ang makita at mandala po sa aming puso. Maraming salamat sa inyong pong kabutihan sa amin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pwede na po kayong maupo mga kapatid. And so this next mga verses na ating pong pag-aaralan mga kapatid, isa po ito sa maganda na pag-aaralan because it really talks about the life of Paul where nakita natin, alam natin mga kapatid, na si Apostle Pablo is nakakulong nung panahon po na ito. Amen? So nung panahon po na ito mga kapatid, he is writing to the Philippians and marami po siyang sinabi sa mga taga-Philippians. Last time we studied that ang nangyari po mga kapatid is yung merong preaching of Christ that nagkakaroon po ng strife, ng envy, ng contention. Ang kagandahan lang nun mga kapatid, na contrast naman din at nangyari naman mga kapatid na some of love and some of goodwill. Kasi mga kapatid, kahit naman po tayo, as what I said before last Sunday, na kapag hindi po na ipipreach ng tama yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo, even in you, mga kapatid, it really parang binibigyan ka rin ng kabigatan sa balikat. Kasi mga kapatid, papasanin mo yan. Lalo pa kung alam mo mga kapatid, naririnig mo yung kapitbahay mo, naririnig mo yung fellow Christian mo, fellow believer mo mga kapatid, na nagpipreach about Christ, pero yung pag-preach niya, yung pagsasabi niya is mali. Yung pag-preach niya, meron siyang sariling intention. Yung pag-preach niya is para lang buhayin niya yung sarili niya at maging ano lang to sa kanyang belly mga kapatid. Siyempre, ikaw na alam mo yung totoo, alam mo yung tama, nasasaktan ka deep inside. Nagkakaroon ka ng kabigatan sa puso. So, same as with Paul po mga kapatid. Pero mga kapatid, aside from that mga kapatid, si Paul is that as Christ was preached in truth po mga kapatid, he also do rejoice mga kapatid, even he was in prison po mga kapatid. Kaya ito po yung sinabi niya sa mga believer on verse number 19. For I know that this shall turn to my salvation through your prayers
Mga kapatid, some would say, oh, nakita mo na. Talagang totoo ang ang pag-pray ay makakaligtas. Pero mga kapatid, this is not something na salvation ni Apostle Paul of soul. But this is, I more think about kaligtasan ni Apostle Pablo sa kanyang kalagayan. Kasi nga, nakakulong siya. So yung kalagayan niya, nakakulong siya, gusto niya na maligtas siya. And through the prayers of the believers, mga kapatid, it will help. Amen? Kaya mga kapatid, kapag meron po tayong pinagdadaanan sa buhay na parang hindi mo kaya, nabibigatan ka mga kapatid, huwag ka pong matakot at magtawag sa kapatiran na pag-pray mo ako kapatid. Maybe through your prayers, iligtas ako ng Panginoon. Hindi po sa kaligtasan ng kaluluwa, but kaligtasan na iyong pinagdadaanan po mga kapatid. Amen? Kasi mga kapatid, when you read your Bible and when you see word salvation po mga kapatid, hindi po yan palaging nagmi-mean na salvation of soul. Kailangan mong basahin yung context kung ano pong nangyayari. Kailangan mo maintindihan kung ano po yung context nila, ano po yung ma-identify kung ano pong kalagayan ng isang tao para malaman nyo po kung yan ba ay kaligtasan or salvation of soul. Remember mga kapatid, going back to Noah, when God told them to build an ark, it's not even the salvation of their soul as well. But this is salvation of their buhay nila mga kapatid, as flesh po mga kapatid. Kasi karamihan namatay, ang naligtas, sila lang. 8 souls were saved. Yung panahon po yun ng mga kapatid. So dito mga kapatid, he was telling to the believers that through your prayers po mga kapatid, that this shall turn to my salvation. And the supply of the Spirit of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, kapag again, babalikan ko po, kapag lagi po tayo magsi-spiritual application, lagi po nating hahayaan na daanan lang po natin yung pag-intindi natin sa mga bagay, mga kapatid. Iisipin ng isang tao, which is some would, iniisip po yan, na kaligtasan talaga yan ng kaluluwa. Pero mga kapatid, hindi po talaga yan siya, hindi ko po siya nakikita na kaligtasan po ng kaluluwa kasi alam ko po na si Paul noong panahon na yan, nakakulong. Na sinasabi niya yan. At yung situation ni Apostle Paul po mga kapatid sa kanyang buhay is siya po ay in bondage or in bond doon po dahil po na siya po ay hinuli mga kapatid. At mga kapatid, we know that after we got saved mga kapatid, the Holy Spirit dwells on us. Pero it's not about through prayers as well. Ang dati mga kapatid yung mga nangyari po sa ating kaligtasan, hindi po yan through prayers. But it is through by believing the finished work of the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, even the Holy Spirit, nung nag-dwell po sa iyo yan, hindi po yan by prayers as well. But mga kapatid, yan po ay nangyari nung naniwala po tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi rin po yan nangyari mga kapatid nung ikaw po ay binautismuhan sa tubig. Nung ikaw po ay nilubog, but that's only the picture of you remember what the Lord Jesus Christ did on the cross. That you're telling publicly, mga kapatid, that I believe that Jesus Christ died for my sins, was buried, and rose again the third day. Pero mga kapatid, makikita po natin sa iba na parang yung baptism, lagi yung pinoportray nila mga kapatid as they were parang nilubog sila sa tubig, pag-ahon, parang kung makikita ko mga kapatid, parang yun na po yung kanilang kaligtasan. So mga kapatid, kailangan po nating maintindihan ng tama yung mga bagay mga kapatid. Kasi kapag hindi, madadala po tayo sa mga bagay kung ano yung pagkakaintindi ng iba at maaring may share sa iyo. So dahil kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa ay ano. Kapatid, ipag-pray mo ko para maligtas ako. Mga kapatid, we are praying for the salvation of our family. Pero kasi mga kapatid, noong time na to, hindi nagpipray ba si Apostle Paul na baka sa yung pag-pray maligtas ako? Mga kapatid, siya yung nag-deliver ng program. Siya yung nag-deliver ng gospel. Siya yung unang nakakita nito mga kapatid. At binigay niya po sa mga tao. Tapos ngayon magsasabi siya dito sa Philippians na, so hindi siya mga kapatid. It is more of the situation of Apostle Paul po mga kapatid. We have to understand that mga kapatid, kung hindi, magkakaroon po ng problema sa bagay po na yan.
But this is more of salvation of the situation at hindi po siya salvation ng soul. So mga kapatid, in verse number 20, the Bible says there, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed. Now, mga kapatid, when Paul was saying everything about, pag sinasabi niya, para nothing I shall be ashamed, sinabi niya na yan sa Romans, di ba? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to the Jew first and also to the Greeks. Na mga kapatid, si Apostle Paul nagsabi sa Ephesians chapter number 1, verse number 14. Sabi niya dyan, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of glory. Now, Paul was expecting something. Na nung panahon po na tayo po ay naligtas, nung panahon po na ikaw po ay naligtas, mga kapatid, the hope is in God. The hope is in the finished work of the Lord Jesus Christ. At ang sabi ni Apostle Pablo, nothing I shall be ashamed. And that is why, mga kapatid, si Apostle Paul was also boldness. He had some boldness in his heart na lagi niya pong ginagawa na ngayon, mga kapatid, na hindi lang po basta-basta but ma-magnify ang Panginoong Hesus even sa kanya pong katawan, sa kanya pong pamumuhay, sa kanya pong buhay, mga kapatid. Anong sabi niya? Whether it be by life or death. So nakita natin, mga kapatid, ang gusto ni Apostle Paul sa kanyang buhay is yung makita sa kanyang buhay is yung Panginoong Hesus. Whether sa kanyang buhay na buhay siya o whether sa kanya pong kamatayan, ang gusto ni Apostle Paul makita sa buhay niya ang Panginoong Hesus. That's why he has hope and he is nothing to be ashamed of. Now, mga kapatid, if this is what Paul was telling to us, mga kapatid, kumusta po yung buhay po natin? Amen? Ano po yung gusto natin sa buhay natin, mga kapatid? What do you want to be seen in your life? Yourself or Jesus Christ? Kasi, mga kapatid, whether we like it or not, we have an ego. We cannot deny that we are prideful. Most especially, mga kapatid, sa lahat po ng pinagdaanan natin sa buhay natin, sa lahat ng pinag-aralan natin, sa lahat ng natutunan natin, magiging prideful po tayong mga kapatid. That even to the point that the pastors or preachers can also be like that, mga kapatid, kapag hindi po nila nababantayan yung mga bagay na nangyayari po sa kanilang buhay, mga kapatid. But here is a great encouragement to us, mga kapatid, sa umaga pong ito, na ano po yung even me, hindi po ako na-ashamed sa ginawa ng Panginoong Hesus dun sa cross ng Kalbaryo. And with boldness, I can tell that to people. At ang gusto ko mangyari, mga kapatid, ma-magnify sa aking katawan, sa buhay ko, ang makita, ang mas lumago, yung Panginoong Hesus. Kaya nga wonder, mga kapatid, ngayon maiintindihan mo kung bakit sinabi ni Apostle Paul, for me, to live is Christ, and to die is gain. Nakikita natin itong mga kapatid, itong mga verse na ito palagi ginagamit. Di ba? Mayroon pang isang ginagamit, mga kapatid, sa St. Peter. Ginagamit ng lahat. Basta mayroong patay, ginagamit na they have fought a good fight. Pero mga kapatid, naiintindihan ba nila? Do they understand really how Apostle Paul fought a good fight? Mga kapatid, it is not like the others na pinaglaban na, siyempre, yung pagsubok mo dyan, pinaglaban mo, you have fought a good fight, yes. Yung mga pinagdaanan mo sa buhay mo, nalagpasan mo, you have fought a good fight, yes. But what about the gospel? Can we say something kapag masasabi ba natin sa sarili natin, mga kapatid, na talagang I have fought a good fight with the gospel? Kasi, mga kapatid, kung hindi po natin siya kayang i-defend, meaning yung pinaka dapat nating i-defend sa buhay natin, hindi mo na-defend. Meaning, mga kapatid, you are also ashamed of the gospel of Christ. Mga kapatid, this is just a
an encouragement and warning to us, mga kapatid. And a good thing na makita po natin yung buhay po na ito, mga kapatid. Kasi imagine mo naman sa panahon na to, siguro nakakulong na si Paul, parang siguro hindi naman ako lalaya. So, baka na lang sa inyong prayer, yung sitwasyon ko to, baka maging kaligtasan ko din sa bagay na to. Pero ito rin siya sabi niya. That sa buhay niya, ang gusto niyang makita sa buhay niya is yung Panginoong Jesus. Ang mag-magnify sa buhay niya is yung Panginoong Jesus. For me, to live is Christ. No wonder, mga kapatid, in Galatians chapter number 2, verse number 22, 20, wala palang 22 yung 20, yung 2. So 20, I am crucified with Christ, nevertheless, I live. Anong sabi ni Apostle Paul dyan? Yet not I. Pero yet not I, hindi ako. But Christ liveth in me. And the life, tinan niyo mga kapatid, which now I live in the flesh. Ito na po. Yung buhay na binubuhay ko po ngayon. I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. For me, to live is Christ. At kung mamatay man si Apostle Paul, to die is gain. Why? Bakit gain? Patay ka tapos gain. Kasi mga kapatid, saan ka mapupunta? So a believer knows where he's going and that is gain. At ang sabi ng Bible sa Psalms, mga kapatid, di ba? Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Pero mga kapatid dito, for me to live is Christ and to die is gain. You will be forever with the Lord. Now mga kapatid, dito po sa 2 Corinthians chapter number 5, bakit ba gain yung mamatay? Sabi ito mga kapatid sa verse number 1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, nabubulok. Ito, katawan natin, nasisira ito mga kapatid, corruptible ito eh. We have a building of God, an house not made with hands, eternal in heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which from heaven. Sino ba namang ayaw? Sa bigat ng problema mo dito, minsan sasabi nila natin, Lord, balik na. Lord, please balik ka na. Pero mga kapatid, yan naman talaga, even though we groan in this, and the Bible says that we are looking for the blessed hope. Amen? So mga kapatid, dito sinasabi niya, for in this we groan earnestly, desiring to be clothed. We wanted to be caught up in the air already. Napalitan yung ating pong katawan. Upon with our house which is from heaven, if so be that being clothed, we shall not be found naked. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang po tayo spirito. Hindi lang po yung kaluluwa. For we that are in the tabernacles do groan, being burdened not for what we would be unclothed, but clothed upon the mortality might swallowed up of life. Kasi mga kapatid, mortality, ibig sabihin, mortal ka. Tayo po ngayon, mortal po tayo, meaning, mamatay, madidissolve, masisira. Kasi corruptible eh. Pero mga kapatid, we know that God promised us that He will change us from corruptible to incorruptible, from mortality to immortality po mga kapatid. Now, verse number 5, now He that hath wrought us for the self-same thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. Earnest expectation, yung sinasabi ni Apostle Pablo. Nakakuha niyo po mga kapatid, yung gusto mangyari ni Apostle Paul. Sabi niya, verse number 6, therefore, we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, ano masasabing home in the body? Ito, buhay pa tayo mga kapatid. Anong sabi niya dyan? We are absent from the Lord. Siyempre, asan naman yung Panginoon? Di ba na kanina nabasa natin? He ascended up to heaven. So yeah, we are not in the presence of the Lord, but the Holy Spirit dwells in us. We are part of the body of Christ, something like that, but we are absent from the Lord because Jesus Christ ascended up to heaven. Pero mga kapatid, we can always say
that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. At in verse number 7, for we walk by faith and not by sight. Verse 8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Alam mo mga kapatid, siguro ngayon parang, siyempre siguro sa young people, Pastor, wala pa akong asawa, Pastor. Pastor, hindi pa ako crush ng crush ko, wag muna. Pero mga kapatid, kapag dumating ka sa point na naintindihan mo talaga yung mga bagay-bagay, at kapag dumarating na sa iyo yung mga mabigat na problema, masasabi mo na talaga na, Lord, it is better to be with you. Bakit? May problema ba sa langit? May ano ka ba sa langit? Wala na mga kapatid. Yung kasalanan na hindi mo kayang ibigay sa Panginoon, parang kumbaga hanggang ngayon, nagagawa mo pa rin yung bagay na yan. Parating sa langit mga kapatid, it's totally out. Kung dito may mga bagay na parang hirap na hirap kang tanggalin sa buhay mo, parang Lord, hirap na hirap ako, tulungan mo ako, kahit grabing hingi mo ng tulong sa Panginoon, dyan pa rin. If you are present with the Lord mga kapatid, wala na po yan. Amen? Hindi ka na po maghihirap mga kapatid. Nasabi niya dyan, and to be present with the Lord. Wherefore, we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. Kaya mga kapatid, ang tanong dyan, paano ka ma-accept of Him? Siyang mahirap niya mamaya, sinasabi pala ng tao na ligtas sila, okay sila, pero parating ng panahon na to, hindi ka pala tinanggap ng Panginoon. Ikaw lang yung tumanggap sa Panginoon. Pero ikaw hindi ka tinanggap ng Panginoon, mga kapatid. Nakakalungkot po yan. At paano tayo tatanggapin ng Panginoon, mga kapatid? It's through the finished work of the Lord Jesus Christ. Matatanggap lang tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo, pagkalibing at muling pagkabuhay. Yan lang po yung daan para tanggapin po tayo ng Panginoon. Ikaw, kahit araw-araw mo tanggapin yung Panginoon dyan, wala naman din yung problema. Pero ang tanong, tinanggap ka ba ng Panginoon? Anong tingin ng Panginoon sa tao? Filthy as rags. There is none righteous, no, not one. No one that doeth good, no one understandeth, no. So mga kapatid, it is only by the finished work of the Lord Jesus Christ po mga kapatid. Now mga kapatid, sabi ni Apostle Pablo sa verse number 22, but if I live in the flesh, ito po sa atin lahat siya ngayon. Namubuhay tayo sa ating pong laman. Anong sabi ni Apostle Pablo? This is the fruit of my labor. Balikan ko po yung 2 Corinthians 5. Wherefore we labor, whether present or absent, we may accepted of Him. Verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. So yun po siya mga kapatid. If I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Kaya mga kapatid, this kind of verse, you have to ask yourself a question. Lord, ano po ba yung ginagawa ko po para sa inyo? Lord, tulungan niyo po ako na makita na yung ginagawa ko siya hindi po para sa sarili ko, kundi po para sa Panginoon. Amen? Kasi mga kapatid, kung ginagawa mo yan para lang sa sarili mo, edi, ang verse mo dapat, for me to live is with me. Hindi kay Christ. Halimbawa, mga kapatid, ginagawa mo magsimba kasi para lang may pakita sa tao na nagsisimba ka. You cannot say, for me to live is Christ. Basta sabihin mo, for me to live is myself. Nakukuha niyo po ba mga kapatid? Kasi mga kapatid, pag tungtong mo sa judgment seat of Christ, hindi tatanungin ng Panginoon ano yung ginawa mo para sa sarili mo. Hindi po ganun eh. Lahat po ng ginawa natin mga kapatid, titimbangin po yan ng Panginoon. At kung ano lang, di ba, nagbigay siya ng parang detalye.
kung sa 1 Corinthians chapter number 3, kung gagawa ka, anong kailangan mong gawin? Di ba nagbigay siya doon na 6 na bagay, na stones? Yung stones, tsaka yung, di ba? Gold, silver, and ano ba yung isa? Precious stones, something like that. Buksan natin para mas makita natin mga kapatid. 1 Corinthians chapter 3. Oh. Sabi niya dyan, ayun, precious stones nga, tama nga ako, naalala ko pa rin kahit paano. Gold, silver, precious stones. And the other one is, ano dyan? Wood, hay, and stubble. So lahat po yan mga kapatid sa kabila, lahat po yan nasusunog. Yung stones, hindi po mga kapatid. Amen? Yun po isang kagandahan yan mga kapatid. So mga kapatid, kung tayo po ay gumagawa para sa Diyos, you have to know kung para kanino mo ba yung ginagawa. Kasi kung para sa sarili mo yung mga kapatid, pag tungtong mo ng judgment seat of Christ, mawawala lang yan. At mga kapatid, nung tayo po ay naging believer, ano ba dapat ang masunod? Kalooban mo o kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos. At mga kapatid, meron pong encouragement sa atin sa Romans chapter number 12. The Bible says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, ang sabi niya, that ye present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So yan po yung sinabi niya sa Romans chapter 12. So meaning mga kapatid, the moment we get saved, dapat maintindihan natin kung ano po dapat natin gawin po mga kapatid. So that tayo po mga kapatid, habang tayo po ay lumalago sa serbisyo ng Panginoon, sa ministry mga kapatid, maiintindihan natin na ang buhay ko pala hindi para to sa akin. For me to live is Christ. It is not for myself. And to die is gain. Kasi mga kapatid, sabi niya, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is acceptable and what is good and acceptable and perfect will of God. Sa mga karamihan, ano po ba yung kalooban ng Diyos? Hindi mo makikita mga kapatid ang kalooban ng Diyos kung hindi ka nagbabasa, kung hindi ka nag-aaral, at hindi ka nakikinig. Amen? Minsan mga kapatid, pinipilit natin yung mga bagay-bagay pero hirap man yan. Pinipilit natin yung kalooban natin, makikita mo kung ano po yung nagiging resulta. You can see that mga kapatid. Excuse me po sa mga nauna yung anak kaysa sa kasal. Excuse me, it is not to hurt you. But mga kapatid, there are some yung iba, ano po nangyari sa buhay nila? Tignan niyo po mga kapatid. Kasi nga, bakit? Kalooban natin yung ating sinunod. Amen? So ngayon, na-realize mo, nagkamali ka na. Huwag mo nang uulitin. Tell it to yourself na, Lord, now I want to live with you. Amen? Tingnan yung mga bagay, mga taong nawala sa simbahan. Amen? Mga kapatid, sasabihin mo, wala kang fellowship. Alam niyo po ba kung gaano ka-importante ng fellowship, mga kapatid? Na doon mo makikita yung hindi mo nakikita na pag mag-isa ka lang. Meron kang pagkukwentuhan, kapatid, alam mo, I was blessed by your life. Salamat sa Diyos at nagpapatuloy ka. Discourage ka. Hindi ako magsimba kasi discourage ako. Parang hindi man talaga yun, bahala na lang yun kung saan ako mapunta. Hindi man pwedeng ganun, mga kapatid. Hindi man tayo pwedeng tira, bahala na ako saan ka mapunta. Amen? But mga kapatid, let us try to understand what Paul was trying to say.
For me to live is Christ and to die is gain. Hindi po yan pwedeng sabihin ng hindi Kristiyano. Kasi unang-una, hindi ka sa Kanya kapag hindi ka ligtas. Amen? So ngayon ikaw Kristiyano ka, now we are hearing these things mga kapatid. This is the life, should be the life of the Christian. And I know mga kapatid, some of us, we are struggling on some. Parang hirap na hirap tayo mga kapatid. Pero mga kapatid, there is the Word of God that will always reminds us. Amen? Nandyan palagi yung salita ng Diyos para mag-remind po sa atin mga kapatid, sa ating pong buhay, na mga kapatid, kung ako ay mamumuhay sa aking buhay, then this is the fruit of my labor. At kung naiintindihan mo yung bakas ni Apostol Pablo mga kapatid, you will see the fruit of his labor. Amen? Sobrang grabe mga kapatid yung pinagdaanan ni Apostol Pablo. Pero lahat ng pinagdaanan niya yung mga kapatid, tinatagan niya yung kanyang sarili. Kaya kung iniisip po natin, mabigat yung ating problema mga kapatid, may kabigatan din ng problema si Apostol Pablo. Iba lang nga siguro. Pero mga kapatid, hindi ka pa rin talaga, kasi grabe kasi ito hindi ka naman siguro nakatry na, awan ko lang kung sa inyo, iba sa inyo, yung tipong sumakay ka ng barko, nasira, sa gitna ka ng dagat. Hindi ka pa siguro dumating sa ganung bagay, no? Amen, mga kapatid. So mga kapatid, let us just always think about, may problema man tayo o wala, magpatuloy tayo sa Panginoong Jesus. To live with Christ po mga kapatid. Having a desire to depart. Alam niyo pa yung sinasabi niya to depart? Mamatay. Mawala. Magbumalik na lang sa Diyos. And to be with Christ. Oh. Kaya nga di ba sabi niya, to be absent with the body is present with the Lord. At yun na lang yung gusto ni Apostle Paul sana. That is this, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better, which is talaga namang mas maganda naman talaga yung mga kapatid. Kaya lang siyempre tayo, minsan parang hindi natin na nalulubusan na iisip niyan kasi nga siyempre, meron tayong anak, paano na lang yung anak ko pag namatay ako? May mga ganung bagay, di ba? Parang yun yung naghuhook sa atin eh. And it's just, that's the reality. Lord, wag mo muna akong kunin, Lord, kasi yung anak ko, paano na lang pag nawala ako? Amen? Pero mga kapatid, it should always be our encouragement that to be with Christ is far better. Pero mga kapatid, sabi niya dito, verse number 24, nevertheless, to abide in the flesh, hindi niya sinabing far better. Sinabi niya, is more needful for you. Yan yung sasabihin mo sa mga anak mo. Anak, alam mo pa, gusto ko na talaga sa Panginoon. Pero mas to abide in this life, kasi kailangan niyo pa ako. Amen? Nakukuha niyo na ngayon yung gustong sabihin ni Apostol Pablo? Kung siya lang ang tatanungin mo mga kapatid, gusto niya nang pumunta sa Panginoon. Gusto niya doon na siya kasi siyempre it's far better naman talaga dyan. Kaya lang mga kapatid, meron kasi siyang naiwan. Itong mga churches na itong mga kapatid na kanyang sinusulatan, no, Philippians and so forth, sila Timothy, sila Titus, mga kapatid. Kasi sabi niya dito sa taga-Philippians, but sabi niya, to abide in the flesh is more needful for you. Amen? Minsan, yun na yung sagot sa mga tanong natin na ayaw pang mamatay kasi nga may mga anak ka pa. Pero, ako mga kapatid, I love the appearing of the Lord Jesus Christ. If He comes tomorrow, so be it. If He will get the church tomorrow, the next year, so be it. Because you love the appearing, it is way far better than there. Kesa dito po sa mundo. Makita natin yung mundo mga kapatid. Salamat sa Diyos that we are delivered to this present evil world. Amen? Kaya mga kapatid, ikaw sa buhay mo, I know that
Yung buhay natin dito mga kapatid, minsan hindi po natin parang matansya kung ano ba talaga. Pero mga kapatid, kung maiintindihan mo yung sinasabi ni Apostle Pablo, magiging katulad ka rin niya na mahal mo yung pagdating o pag-appear ng Panginoong Jesus doon sa clouds. And He will get His own, the body of Christ. Amen? Kaya sabi niya sa verse number 25, mga kapatid, having this confidence, I know that I shall abide and continue with you for all your furtherance, the joy of faith. And the joy of faith. Kaya nga sabi niya that this your prayer shall turn to my salvation through your prayers. Kasi mga kapatid, alam niya na hindi pa ito yung pinakahuling buhay niya. Amen? Puntahan po natin yung isang buhay niya na mga kapatid na parang sinasabi niya ring mag-depart na siya sa 2 Timothy chapter number 4. Yan. Basahin natin ito mga kapatid. Para lang ma-compare natin mga kapatid. Sabi dito, in verse number 1, starting the verse number 1, I charge thee therefore, brethren, therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all suffering and doctrine. For the time will come, they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned into fables. But watch thou in all things, endure affliction. Endure affliction, mga kapatid. Watch thou in all things, endure afflictions. Do the work of evangelist, make full proof of thy ministry. Ano mo sabi niya? Verse number 6. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Yung kanina sinasabi nito sa Philippians, anong sabi niya? Dito sa verse number 23, having a desire to depart. Dito, desire niya pa lang yung pag-depart niya sa body. Dito mga kapatid, yung ano niya, sabi niya, my departure is at hand. Nandyan na. Malapit na. Hindi niya na dinidesire kasi nandyan na. Amen? Kaya sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. What's the next? I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which is the Lord, the righteous judge, shall give me at the hand, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Do thy diligence to come shortly unto me. So nakita niyo po mga kapatid? We have to understand mga kapatid that in having that Paul was thinking to depart, na inisip ni Apostle Pablo na dyan na lang ako sa Diyos. Pero inisip niya sa isang banda, kailangan din akong nasa sa kanila. Amen? Same as with your loved ones, with your family, with the church. But of course, dumating sa punto ng buhay talaga ni Paul na kinuha siya ng Panginoon. But here's the encouragement. Naputol ba? O nagpatuloy? Nagpatuloy mga kapatid hanggang sa panahon po natin ngayon. Si Diyos naman po talaga magagawa ng bagay po na yan, mga kapatid. With all your, and having this confidence, I know, yung confidence ni Apostle Paul sa taga-Philippians, alam niya na he shall abide, na mananatili pa siya sa kanila, at magpapatuloy pa sa kanila, with all for your furtherance and the joy of faith. Verse number 26, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ, for me, by coming to you again. So, big sabihin mga kapatid,
may hope si Apostol Pablo na makakalabas at mamimit niya muli ang mga Philippians. Amen? Because it is needful for them. So mga kapatid, isang bagay po na ating pong makikita mga kapatid, sa ating buhay, minsan, sobrang hirap ng buhay natin. Sobrang parang nararamdaman natin yung pagod. Minsan, naisip talaga na, Lord, kunin mo na lang ako, Panginoon. Pero pag lumingon ka, Lord, kailangan pa pala nila ako. They need me. Kaya mga kapatid, while we live, while we are present with our body, do the labor. Magpatuloy lang tayong mga kapatid na mag-labor sa ministry ng Panginoon. At huwag niyo pong hihingiin ng maaga yung appointed time po natin. Meron ka talagang appointed time, huwag mo nang hingin sa Diyos. Meron ka talaga niyan. While you are live it with Christ. And if we die in gain. Kaya lang mga kapatid, ito po yung nakakalungkot eh. Pag namatay tayo na wala kang ginawa. Pag namatay ka na nagloko ka sa simbahan, nagloko ka sa buhay mo, whatever you did, siyempre, pipilitin ng tao na alalahanin yung ginawa mo mabuti. Pero hindi maiiwasang pag-usapan, hindi mo naman naririnig. Tama? Pag-usapan sa lamay mo, sayang yung buhay niya. Nagpatuloy na lang sana sa Panginoon. Di sana. Hindi mo yun maiiwasan mga kapatid. And secondly, hindi mo naman maririnig. Wala kang bumangon. Ito ko pinag-uusapan niyo dyan. Wala kang bumangon ka. Kaya mga kapatid, habang meron tayong pagkakataon na maglingkod sa Panginoon at gawin yung dapat nating gawin. Gawin natin, hindi para sa ating sariling kapakanan, para sa Diyos. Amen? And you will see mga kapatid, na kapag nakita mo ba ang mga bagay na nagpapatuloy yung mga kapatiran, that's my rejoice, that will be your rejoice too. Amen? And I hope mga kapatid, anumang problema na hinaharap natin ngayon, at haharapin. Hinaharap at haharapin mga kapatid. Magpapatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Isang bagay na dapat nating hindi give up. Yung buhay natin at yung ministry sa Panginoon. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this morning. Salamat, Panginoon, sa inyo pong kabutihan sa bawat isa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon, na ikaw po ang kumilos at magbigay po ng knowledge, wisdom, and understanding on how we will continue our life na maglingkod po sa inyo, Panginoon. Lord, ikaw po ang mangibaba po sa aming buhay. Ikaw po ang kumausap po sa aming puso't isipan, Panginoon, na mas lumalim kami, mas lumago kami para patuloy kami, Panginoon, na meron pong knowledge, wisdom, and understanding. Lord, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa buhay ni Apostol Pablo na nagpapaalala po sa aming Panginoon na dapat po kami magpatuloy anumang sitwasyon ng aming buhay. Binabalik po namin lahat ng gapunan pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po muli. God bless. And tawagin po natin si Brother Julius para po sa ating closing hymn and closing prayer.